Sa TV Plus natin, meron yung fuse. Dapat may masukat tayong 5 volts dyan. Ito yung 12 volts. Tapos may 5 volts tayo. Tapos may 3.3, 1.5, tsaka 1.15. Yan yung mga importanteng masukat natin ang mga voltahe. Kung may masusukat tayo masyadong malayo ang voltage dyan sa mga tinuro ko, pwede siyang mag no power. Hello mga katek! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. May simpleng tutorial tayo. Meron tayong gagawing ABS-CBN na TV Plus. Ang issue nito, no power daw. Tapos nagpalit na siya ng adapter, pero wala pa rin daw power. Okay, dalawa yung adapter ditong dinala niya eh. Okay, i-testing natin. I-check natin yung adapter niya para malaman natin kung talagang good. Okay, itong isang adapter na to ay 12 volts. Okay. Tama naman yan, 12 volts naman talaga yung ating ABS-CBN na adapter. Dapat may masukat tayong 12 volts dito. Yan, dapat naka-range tayo ng DC. Yan. Tapos, yung negative nito dapat nasa labas. Yung positive ay nasa loob. Okay, ito okay itong adapter na to. May nasukat tayong 12.05. Okay yan. Itong isang to, 12 volts din siya. Ito yung ginamit niya na pampalit. Tingnan natin kung okay din. Yan, ibig sabihin yung ginamit niya na adapter ay sira. Pero yung isang original na ginagamit niya ay okay naman. Ito yung good niya. Bali, ito yung gagamitin natin para ma-check natin. Okay, tapos pagka sinaksak dapat natin to, dapat magkaka-indicator light na red. Okay, talagang wala siyang power. Itong ABS-CBN na to, gusto talagang magawa nung may-ari to. Kasi ang sabi niya sa akin na mas matibay nga daw yun sa isang brand, no? Okay, ituturo ko sa inyo step by step para may idea kayo kung paano natin gagawin. Okay, naisipan kong i-upload to kasi nga yung mga ABS-CBN na ganito, pwede nyo pa rin talagang gamitin sa panahon ngayon. Sayang naman kung nakatabi lang, magagamit nyo pa rin naman. Yan, ito yung laman ng TV Plus ng ABS-CBN. Yan, wala naman tayong nakitang mga lobong capacitor. Buo lahat. Pagka ganito, kailangan natin na mag-check in voltage. Ngayon, dapat nakaset tayo ng DC. Okay? Nakasaksak na yung ating adapter. Yan, susukatin natin para malaman natin kung normal yung mga voltahe. Sa pag-check nito, yung ground ng test prod, dito natin kukonek. Check natin muna yung fuse. Ito yung fuse niya. Yan, may nasukat tayong 4.99. Dito sa kabila naman, ay meron din. Ibig sabihin na good yung ating fuse. Ngayon dito sa may DC jack, yan may nasukat tayong 11.88. Ibig sabihin na normal naman yung 12 volts natin dyan. Yung 5 volts natin, may nasukat tayong 11.99. Ibig sabihin na normal yung 5 volts natin. Yung 3.3, yan, sakto yung 3.3 volts natin. Tapos mayroon tayong 1.5 volts na susukatin pa dito. Hindi naman kayo malilito dahil may mga naka-indicate naman. Yan, may 1.5 volts tayo. Ibig sabihin na normal yung 1.5 volts natin. Meron din tayong susukatin na 1.15 volts dito. Pero yung nasukat natin ay 1.16 volts. Yung mga nasukat natin dito, normal naman. Ibig sabihin na okay yung mga supply natin. Pero kung may masusukat tayong abnormal dito sa supply na sinukat natin, ibig sabihin, sa supply lang tayo may problema. Pero pagka ganito na halos buo lahat ng supply, ito na yung pangalawang step na gagawin natin. Okay, itong may heatsink, kakalasin natin. Sa pagkakalas nitong heatsink na to, may dalawa yung terminal.
Yan, ito yun. Yan yung kakalasin natin. Kahit na soldering iron lang yan, pwede nating makalas yan. Kabilaan nating lalagyan muna ng tingga. Okay? Tapos hahatakin natin yung sabay yung heatsink. Yan. Tapos dito sa kabila. Yan, nakakalas na natin. Okay, ganun lang magtanggal. Tapos yung IC na to, ang gagawin natin dito, lilinisin muna natin. Okay? Okay, sa paglilinis nito, yung lacquer cleaner lang yung gagamitin natin. Okay, lilinisin lang natin yung mismong IC. Pag nalinis na natin yung IC, lalagyan na natin ito ng soldering flux o soldering paste. Okay? Ito na yung pinakamadali muna kaysa hinangin natin ng direkta. Pagka ganitong IC po, pwede natin i-hot air lang muna. Pero dapat may soldering paste para hindi masira yung board. Pati yung likod nito, kailangan natin i-blow air para kumapit yung tingga sa mismong IC. Okay? Yan, pagka na-hot air na natin, palamigin muna natin yung mismong board, tsaka natin linisin. Tapos i-hot air natin ng saglit yung IC. Ngayon subukan natin kung magkaka-power. Yan, ito yung DC jack. Nakasaksak na yung adapter natin. Dapat magkaka-red indicator. Yun. Nagka-red indicator, ibig sabihin na nagka-power na. Okay? Pagka nilagyan natin ng antena, dapat mag-green yan. Okay, sablit ng mga kadibog na JT. Kaya yung ano nito nalaglag. Okay, kabit natin. Yan, nag-green siya. Ibig sabihin na functional na yung TV Plus natin. Yung wire ng audio-video nito, hindi dinala nung customer natin. Pero, itatesting na lang natin mismo sa kanila. Yan, dapat pagka nag-repair kayo nito, huwag niyong kalilimutan na ibalik yung heatsink. Para tumagal yung IC, lagyan nyo ng silicone grease. Tapos, ikabit natin yung heatsink. Yan, may guide naman yan. Tapos hinangin natin yung dalawang terminal. Okay? Okay, tapos i-check ulit natin. Yan. Dapat magka-power. Yan, may indicator light red na siya. Tapos pag nilagyan natin ng antena to, okay, dapat mag-green siya. Okay, kakabit lang natin, tapos final testing tayo. Yan, may video na siya.